Sa ginanap na Mindanao Parallel Leaders Forum kamakailan sa Davao City, nakapanayam ng SMNI ang ilan sa mga dumalo at inihayag nila ang kanilang pagsuporta sa kandidatura ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Gayon din ang mga nais nilang magawa niya para sa bayan. Ang detalye mula kay Jean Domingo. Sapagkat si Pastor po ang magiging boses natin sa Senado. Kamakailan ay nagtipon ng mga piling leader sa Davao City para sa ginanap na Mindanao Parallel Leaders Forum. At dito inihayag ng ilan sa mga dumalo ang kanilang pagsuporta kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Yes po, 100% po nasusuporta po kami kay Pastor Apollo C. Quiboloy from Misamis Occidental po. Kapanalo po namin siya sa Misamis Occidental po. Kasi nakita namin, mostly tinutulungan niya mga mahihirap. So isa rin yan sa nakita namin na parang pangmasa talaga siya. At saka yung anong ginagawa ng administrasyon sa kanya, hindi yun ang aming simpatiya sa kanya, hindi natitinag kung anong ginagawa ng administrasyon sa kanya. Kaya number 1 po sa amin si Pastor Apollo C. Quiboloy. Mostly po ma'am, first is yung garapalan na drugs na ngayon. So at least kasing tulad din siya kay Tatay Digong. And then, trabaho po ma'am. Mostly sa at saka yung sa agrikultura po. Yun po ang hihiling. Yes po, solusyon po sa agrikultura. Kasi mostly po ma'am, yung nakatanggap lang about like sa agriculture is mostly pang lowland area. Unlike sa upland, wala po talaga. Mostly kami po is nasa upland po kami, pero wala pong tulong na tanggap. We will support Pastor Quiboloy. Hindi lang nakita magaling sa theology o sa religious sector, magaling din na mag-manage ng pera at sa katao. Nakita yung achievement niya, financial achievement. Nakita one of the largest dome, not only in the Philippines but also in the whole world. So magaling si Pastor Quiboloy, suportaran natin. So andito ako sumusuporta dito sa kandidacy ng senatorial ng PDP, lalo na kay Pastor Quiboloy. Ako at saka kami mga supporters, handa-handa kami musuporta sa Surigao del Norte at Surigao City para kay Pastor. Kilala ko po si Pastor Quiboloy during the time, especially nung time nung pagtakbo ni Tatay Digong. At the same time, the last election, no? Kasi kasama kami ni Yusek Ashraf Pimentel, with Kuya Coco Pimentel. Nandun talaga kami sa Eden, no? Sa Tamayong. Supported by the group, no? Especially me, ako, personally talaga, alam ko na marami kasi siyang natutulungan, no? Yun ang tipo ng tao na not for himself only, no? Titingnan kasi niya yung from as a whole, no? Yun ang isa din sa iniisip ko, not for myself but to the community. So ang laki ho ng maitutulong nila, not only for Davao City but the whole Philippines po. Patuloy tayo nakipaglaban. Sa ginanap na forum na dinaluhan ng ilang mga kandidato para sa darating na halalan, ay inihayag din ng kinatawan ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang ilan sa kanyang plataporma at nais gawin sa bayan. Bakit po tatakbo si Pastor sa pagkasenador? Sapagkat si Pastor po ang magiging boses natin sa Senado. Lahat ng mga inaapi, inabuso, siya po ang titindig at tatayo para sa ating lahat. Pastor Apollo C. Quiboloy, may napatunayan na po. He has the Exhibit A. Most of us nakapunta na siguro sa Glory Mountain, sa Prayer Mountain sa Tamayong, sa paanan ng Mount Apo. Sa ating pong compound dyan, 30 hectares po adjacent to the Davao International Airport, na kung saan nandyan po ang malapit ng matapos na 75,000 seating capacity na King Dome, the largest indoor cathedral in the world. Nandyan din po ang Jose Maria College, thousands of scholars, at isa na po ako sa napaaral ni Pastor libre. Kinakailangan natin itong magkayat
Samantala, nagkaroon din sila ng pagkakataon na sabihin ang kanilang mga hiling na nais magawa ni Pastor Apollo kapag naluklok na ito sa pwesto. Actually, especially sa akin, no, one of my program no, is to help, especially sa OFW sector ako eh. So additional siguro siya na matulungan kasi hindi talaga nawawala yung mga overseas, no, mga employers from different country. So isa siguro siya, additional na meron siyang academy to enhance the skills sa mga Pilipino. Kasi additionally, tumutulong sa mga nangangailangan ng mga trabaho, no? Isang academy na nag-i-enhance sa mga skills sa mga Pilipino, especially sa mga gustong mag-abroad. Yes po. Pastor, kung nandoon ka na sa Senado, dapat yung sinasabi na itong 30% corruption, at least malang mawala na yung mga 10% na lang kung may corruption malang. O at least wala talagang corruption kasi diyan tayo nalulugi, diyan tayo natatalo sa graft and corruption na ginawa natin mga politiko. See, sa 5 trillion, 6 trillion na budget, 30% of that nandoon na sa graft and corruption. Sayang, maraming infrastruktura, maraming mga scholar, maraming mga rules na concreting, pero hindi nalagay kasi nandoon lang sa mga politicians natin. Zero corruption ba, sir, ang plataforma niyo? Yes, we will support Pastor Kibuloy for zero corruption sa public service. Susuportahan po namin dahil alam namin si Pastor Kibuloy po isang mabuting tao. Yun po yun. Yun po ang alam namin. Alam mo po, ang hinihiling po namin, ang nasa puso namin, sana po lalabas ang katotohanan. Sana po maramdaman ng lahat na si Pastor Kibuloy po ay totoong tao. Yun po ang masasabi namin. Ang wish ko po, alam ko po magagawa niya, na wish ko po mapagkaisa niya ang lahat ng tribo sa buong Pilipinas. Yun po ang wish ko. Sana po magising na po ang katotohanan. Yun po yun para sa... Alam po namin, kahit po kami isang Muslim, si Pastor Kibuloy po, isang Kristiyano, mahal na mahal namin po si Pastor Kibuloy dahil totoo po siyang tao. Yun po yun. Maraming salamat po. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jean Domingo, SMNI News.